other person is authorized to record or store information from this webinar. Both English and Filipino language are allowed for today's webinar. Above all, be respectful to everyone. At bilang pagpapatuloy, nais kong ipakilala ang isa sa mga kasama nating guro ngayon. 4 na taon na siyang guro sa Social Science Unit ng Pisay Main Campus. Bukod sa mga klase ng grade 9 na kasalukuyan niyang hinahawakan, nakapagturo na rin siya ng grade 12 at grade 7 nitong mga nakaraang taon. Minsan na rin siyang naging tagapayo ng AXIS o Action Scholar, ang opisyal na pangkat pang mag-aaral ng Social Science Unit. Para sa ating pambungad na pananalita, walang iba, Ginoong Arnie Lapus. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sana po ay maayos ang reception ninyo sa akin. Napapakinggan niyo po ba ako ng maayos? Okay, so malugod ako na maging isa sa mga tagapagtaguyod ng webinar na ito tungkol sa pang-medyang literacy. Sa panahon ng malaganap na pagbaluktot sa katotohanan, mahalaga na maging aral sa mga kaparaanan upang masala ng mahusay ang bawat impormasyong nababasa at napakikinggan natin. Ang pagkalat ng tinatawag nilang fake news ay isa sa mga banta sa demokrasya natin sa kasalukuyan. Mapagtaya pa naman sa pagsulong ng isang lipunan ang mga tamang impormasyon kung kaya't napapanahon at naaangkop ang seryosong pag-uusap tungkol sa pang-medyang literacy bilang depensa sa mga pwersang nagmamanipula sa katotohanan para sa kapakinabangan ng iilan sa ating lipunan. Nalulugod ako sa pagpapaunlak ng aking butihing kaibigan na si Ginoong Mark Madrona, kapwa guro, premyadong manunulat at patnugot ng The Filipino Scribe, na maging panauhing tagapagsalita sa webinar natin ngayong hapon na pinamagatang Tanod Bayan, Tanggol Bayan, Pang-medyang literacy sa bagong kadawyan o new normal. Hindi ko na po ito patatagalin pa. Maraming salamat sa pagpunta, makabuluhang pakikinig at pagkatuto po sa ating lahat. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Arnie, sa inyong mga paalala at pagpapakilala na rin sa ating pangunahing tagapagsalita. At hindi ko na nga rin po ito patatagalin pa dahil alam ko naman na anda na ang bawat isa sa atin. Ang ating tagapagsalita ay isang lisensyadong guro, manunulat at may-ari ng award-winning blog na The Filipino Scribe. Nagtapos ng kanyang masterado sa kasaysayan noon. Nakuha rin niya ang kanyang degree sa periodismo o journalism mula sa nasabing universidad noong 2010 ng may karangalan. Nakapagturo sa mga institusyong tersyarya, kabilang ang Technological Institute of the Philippines, Quezon City, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, at University of Santo Tomas. Sa kasalukuyan, siya ay guro para sa senior high school sa Department of Education, Quezon City Division. Maliban sa pagiging edukador, nakapagsulat na rin siya para sa iba't ibang media outlets gaya ng ABS-CBN News, Philippine Daily Inquirer, at Philippine Star. Nitong Setyembre, ang kanyang artikulo tungkol sa muling pagtuturo ng kasaysayan sa high school ay lumabas sa Sunstar Philippines. Maraming ulit na rin siyang naimbitahan na maging resource speaker tungkol sa mga paksang kaugnayan ng periodismo at social media sa iba't ibang paaralan at maging sa mga programa sa telebisyon at radyo kasama na ang investigative documentaries ng GMA News TV at Reaction TV5. Nagkamit siya ng maraming karangalan bilang profesional na manunulat, kabilang na ang Best Text Blog mula sa Philippine Legislators Committee on Population and Development noong 2011. Nitong Setyembre lamang, nagwagi siya ng unang karangalan para sa 2020 International Women's Month Essay Writing Contest, Teachers Category, na inorganisa ng pamahalaang lokal ng Quezon City, katuwang ang Department of Education. Malugod kong ipinakikilala sa inyong lahat
ang ating tagapagsalita, Ginoong Mark Pere Madrona. Yes, sir. Okay na po. Muli, ang ating pangunahing tagapagsalita, Ginoong Mark G. Madro. Hello, Mark. Sir Mark. Hello. Magandang hapon. Ano na lang ha, pa-share itong pa-enable. Okay. Sige po, pero bueno. Nakikita na ba yung aking presentasyon? Yan. Nakikita po ba? Visible ba yung presentation, mga kapatid? Nakikita namin. Opo, sir. Sige, maganda. Salamat. Pa-mute na lang ng iba, ha? Maraming salamat. No. Sino ba yun? And everyone else. Yan. Okay, sige. Thank you. Magandang hapon po sa ating lahat at maraming salamat kay Ginoong Arnold Blapo sa kanyang paanyaya sa akin at sa lahat ng mga guro na bumubuo dito sa Social Science Unit ng Philippine Science High School. Isang napakalaking karangalan ang naimbitahan na maging bahagi ng Pista ng Humanidades 2020 na mayroong temang Humanidades sa Bagong Kadawyan, kapit-bisig sa mga hamon at pagbabago ng lipunan sa kasalukuyang panahon. Ayan. At gaya ng nabanggit during the introduction, doon sa naging pagpapakilala sa akin, ang aking talakayan ngayong hapon ay tungkol sa media literacy. At ang binigay na tema ay Tanod Bayan, Tanggol Bayan, pang-mediang literacy sa Bagong Kadawyan. At yun nga, sa magiging talakayan natin ngayong hapon sa susunod na 1 oras at kalahati, ay ang papel na magpo-focus tayo o bibigyan pansin natin itong papel na ginagampanan ng media, lalo ngayong panahon ng pandemya na hindi pa rin naman natin nalalaman kung kailan nga ba ito matatapos. Pero sa gayon man, kailangan magpatuloy pa rin yung buhay natin. Nandun yung ating kailangang ibalanse, no, na paano ba natin masisigurado na we will remain safe, pero sa kabila noon, nandiyan pa rin yung pag-iingat na dapat natin isinasagawa. So, i-click ko lang muna itong ating slide share from current slide. From current slide ba? Ayan. Ako ay magbibigay na sa inyo ng abiso, ha. Kung sakali man na mangyari na ako ay ma-disconnect, huwag kayong mawawala at ako ay pipilitin ko naman ng lahat ng aking makakaya upang makabalik pa rin. Makabalik ka agad, no, makatapos ang saglit na disconnection. Anyway, ayan. So,
Kahalagahan ng media sa panahon ng pandemya, at ako si Mr. Mark Madrona, kasalukuyang guro ng senior high school dito sa Department of Education, Quezon City, at siya din may-ari ng blog na The Filipino Scribe. At ito yung magiging daloy ng ating talakayan ngayong hapon na ito. Una diyan, bibigyan natin ng kahulugan yung literacy pang media kasi alam ko, no, sabi, kayo ay mga grade 9, karamihan sa ating mga partisipante ngayong hapon ay pawang mga nasa baitang siyam, kaya ito hindi pa kayo yung pala, no? Nakukunin ninyo pagdating ninyo ng senior high school. So, bibigyan natin ng kahulugan yan, tapos kasunod naman natin na ipapasok ang responsibilidad ng media ngayong panahon ng pandemya. Ano ba yung mga tungkulin, mga obligasyon dapat ay nagagampanan sana ng media ngayong may COVID-19? So, syempre, titignan din natin yan. Meron tayong pagkakataon mamaya. Gagawa nga ba ng media yung kanilang katungkulan na ito? Tapos, so, hindi talayan ang tungkol sa fake news, no? Dahil ito ay napaka-importante towards the end o sa pagtatapos ng ating talakayan. And then, of course, magkakaroon din tayo and ako ay sasabihan na naroon yung mga komentaryo mamaya kapag natapos, bago magtapos yung aking pagtatanghal. Bueno, ito na. Natin. Ano nga ba ang media literacy o literacy pang media? Sa lukuyan, ang MIL o Media Information Literacy ay isa sa mga core subjects na nasa senior high school. So, itong mga grade 9 participants natin, kapag kayo ay nasa senior high school na, yan ay isa sa mga subjects na inyong kukunin. MIL. No, ito ay kadalasan binibigay sa English, pero minsan kahit mga ibang departamento nahahawakan din naman itong MIL. So, ano nga ba ito? Sabi dito, no, ang ibig sabihin ng MIL o media literacy, ito ay tumutukoy sa pagkakaroon, ang source ko ay nasa wikang Ingles, no, pero isinalin ko na lamang yan sa wikang Pilipino. Ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng abilidad na mag-access, lumikha, mag-analisa at magsuri ng mga media content. So, napaka-ikli ng definition na binibigay ko sa inyo, no, isang pangungusap lamang, pero bigyan natin ito ng pagpapaliwanag. Magkaroon ng abilidad na mag-access. Obviously, kayo, no, bilang mga millennials, bilang mga Gen Z students na pala, no, yung mga pinanganak ng 2000s onwards, kung nasaan kayo kabilang, oo, given naman na kayo ay mayroon ng kakayahan na mag-access. In fact, media content, no, hindi ninyo siguro na namamalayan, pero ang kakayahan ninyo na mag-access sa mga media content, no, ay kitang-kita natin throughout the day. Hindi ba't pagising ninyo sa umaga, ano ang una ninyong hinahanap? Yung inyong cellphone. Tinitignan ninyo yung balita sa Twitter. Tinitignan ninyo yung private messages ninyo sa Facebook. No? Meron bang nangumusta sa inyo? Meron bang update na habang dumating, habang natutulog kayo? So yung access, definitely given na yan. So 1 out of 4 na kayo. Number 2, lumikha. Masasabi natin na kayo mismo, no, kahit sa edad ninyo, kung grade 9 kayo, siguro kayo ay mga nasa edad 14 or 15, no? Kasi ako dati nung third year high school ako, ganun yung edad ko. So masasabi natin na meron din kayong kakayahan na lumikha dahil nakakapag-post kayo ng mga stories, hindi ba? Sa social media. Nandiyan yung mga teksto na nilalagay ninyo, status updates, right? Nandiyan yung mga pictures, mga memes, mga videos, mga vlogs, no? At kung ano-ano pang content na inilalagay ninyo sa social media at napapanood ng maraming tao. Hindi naman kayo nagpo-post, hindi ba, na private lang, na para lang sa inyong sarili, hindi ba? Madalas for public ito or for friends. So, ibig sabihin, when you upload your content, yung inyong mga nililikhang media content, no, sa inyong social media platforms, meron na kayong particular na audience o mambabasa, manonood, tagapakinig na nasa isip ninyo. So, itong subject natin, hindi ba, no, yung mag-access at lumikha, nagagawa nyo na naman yan eh. So, ang magiging focus natin for media and information literacy talaga, no, is to go beyond that, lagpasan pa natin yung mag-access at lumikha, at magpo-focus na tayo doon sa kakayahan, magkaroon kayo ng kakayahan na mag-analisa at magsuri ng mga media content. Itong media content, no, mga grade 9 students ng Pisay, gagawin natin kahulugan nito lahat ng nakikita ninyo sa media. Matuturing natin na media content yan.
So kapag sinabi natin media content, programa sa TV, balita, commercials, sa radyo, hindi ba? Kasama yan. Mga pahayagan, magazine, billboard, comics, music videos, at kung ano-ano pa. Kung iyan ay isang palabas, no, na para sa maraming tao, matuturing natin yan na media content. Kaya ano ang tawag sa inyo? Media content creator, kasi gumagawa din naman kayo. Hindi lang kayo basta media content user or audience, kasi hindi lang naman kayo nanonood these days, no? Kayo na mismo ay mga nakakalikha na rin ng content. So itong media literacy ay isang paksa na talagang napakamahalaga. Tuloy natin. O ayan, no? Yung nabanggit ko kanina na yes, through social media, the fact na nagre-record kayo ng videos para sa TikTok, 'di ba? Kahit sabihin natin 60 seconds lang 'yan or 30 seconds, nilagay mo pa rin in public, hindi ba? Nilagay mo in public at meron kang audience, meron nakapanood, kahit nang sabihin mo 50 lang 'yan. Kahit nang sabihin mo 100 lang 'yan kumpara doon sa masikat na mga vloggers, no? Nevertheless, masasabi natin na may audience ka. Ngayon, ito na yung mga mahahalagang tanong ng media literacy na kailangan ninyong matignan. Kasi sa pag-aaral ng media literacy, ito yung mga kailangang matalakay natin. Number 1, anong uri ang content na ipinapakita sa media? Ibig sabihin, kailangan bigyan natin ng pansin, no? Anong mga palabas? Anong klase ng mga palabas yung nakikita natin sa TV? Anong klase ng mga commercials? Anong mga klase ng programa sa radyo, no? Ano ang tema, etc. Kasunod, sino ang lumikha nung nasabing media content? Kailangan natin tignan 'yan. Sino ang mga producer doon? Sino ang mga actors, no? Sino ang gumastos para diyan? Sino ang nag-direct? Sino ang sumulat ng script? Dahil yan ay bahagi ng media literacy. Number 3, no? Anong mensahe ang ipinapakita doon sa nasabing media content na ito? Hindi ba? Anong mensahe iyan? Kasi naniniwala tayo, no, na lahat ng media content merong mensaheng nais iparating. Pwedeng mababaw, pwedeng malalim. Pero either way, meron. So, halimbawa, bibigay ako ng example sa inyo, no? Yan. Siguro ay nakakapanood, meron ba sa inyo dito mga nanonood ng ganitong programa? Sana si Mr. Lapus ay nanonood nito. Ayan, makikita ninyo, bakit yung mga, kapag titignan ninyo na yung mga drama natin sa telebisyon, may napapansin ba kayo na mga popular na tema ng mga palabas? Bakit laging ganito yung takbo ng istorya? Bakit laging dalawang babaeng nag-aagawan sa isang lalaki? Bakit laging may mana na pag-uusapan? Bakit laging may nawawalang anak? Bakit laging may away, no? Laging may gulo, may agawan sa mana, no? Hindi ba? May dahilan kung bakit ito yung laging tema na nakikita ng programa. Agawan ng asawa, agawan ng pera, agawan ng syota, ganyan, hindi ba? Competition. Then, let's continue. Ano pa yung mga mahahalagang tanong ng media literacy, no? Number 4, tinitignan din natin diyan. Bakit ganoon ang pagkakabuo yung dialogue sa mga teleserye? Bakit ganoon yung lengguwahe na ginagamit? Bakit ganoon yung tema? Hindi ba? Bakit kapag kabida kailangan mahaba ang buhok? Bakit kapag kabida laging English speaking? Hindi ba? Yung mga ganon, yung mga detalye na madalas ay hindi nyo na pinapansin dahil ini-enjoy nyo lang yung palabas eh. Hindi ba? Na-enjoy nyo lang yung palabas. Kapag usapan na natin yung media literacy, kailangan pansinin natin yan kasi hindi naman iyan napunta doon sa palabas ng aksidente lamang. At para kanino ang mensaheng ito? Kung sinasabi natin na lumalabas sa media ay mayroong partikular na mensahe, ano ang mensahe na iyon? At para kanino yon? Sino yung target audience nila? Sino ang target na mambabasa?
Sino ang target na makikinig? Sino ang target na manonood ng mga ganyang programa na iyan? No? When it comes, halimbawa, no, sa edad, no, mga ilang taon ba ang mga tina-target nilang audience? Ilang taon ba ang mga, ano ang kasarian ng mga nanonood? Ano ang estado sa buhay, no? Socio-economic status, saan nakatira, ano ang hanap buhay, etc. Then, next one, bawa yan, no? Siguro 2 weeks ago, nakita nyo itong nag-viral na commercial ng RC Cola. Ano kaya yung mensahe niyang commercial na yan? Meron, no? Masasabi natin na merong mensahe yan. Hindi pwedeng wala. Kasi sabi nung isa sa mga producer, no, wala lang daw yung mensahe. Hindi kaya yung pagkakaroon ng walang mensahe, yung pagkawala ng mensahe ay mensahe na mismo, hindi ba? Baka ibig sabihin nila ay hindi naman naghahanap ng content ang mga tao. Basta maaliw sila, okay na yon. Naalala nyo ba dati, hindi ba may commercial? Yung isang tumakbong, well, nanalo, no, sa pagkasenador, nagbudots lang siya sa TV doon sa kanyang commercial, no? Nanalo na siya. Ano ang mensaheng gustong iparating ng commercial? Meron ba o wala? Sasabihin natin, walang mensahe yun. Kasi sumayaw lang. Pero, the fact na yun ang pinili ng kandidato na yun, na magbudots siya o national TV, mensahe na yun. At meron na iyang gustong ibiwan kung mga mambabasa ng mga manonood na inaasahan niya makapanood ng kanyang commercial. Sige, talakayin natin ulit. Tuloy natin. So, naman ito sa part 2 ng discussion natin. Responsibilidad ng media ngayong pandemya. Alam naman natin itong pandemya na dinadanas natin ay matagal na. Nasa pang-siyam na buwan na tayo ngayon, hindi ba? Nalala nyo pa ba nung nagsuspend natin ay March 9, hindi ba? Gabi ng March 9, isipin na. So we're already going 10 months. At yung pandemya ay hindi pa rin natatapos. Pero sa kabila ng katotohanan na iyan, ang media ay nandito pa rin. Hindi siya pwedeng tumigil sa ginagawa niya na pagko-cover doon sa dito sa nangyayaring pandemya. Hanggang sa punto na matapos ito. So yan na, pupunta na tayo sa mga responsibilidad ng media. Ito ay, well, generic naman ito, no, yung responsibilidad ng media sa lipunan. Pero mas ilalapit natin ngayon dahil sa sitwasyon natin, given the current COVID-19 pandemic. Bawa yan, no? Sasabihin ko dito, number 1, ang magbigay ng impormasyon sa mga tao tungkol sa mga nagaganap sa bansa at sa buong mundo. Totoo naman yan. No, yan talaga yung pinakapangunahing katungkulan ng media para sa mga mamamayan. Ang magbigay ng impormasyon. At yan din ang sasabihin ng mga reporter, nung ginagawa lang naman po natin ang ating trabaho na magbahagi ng impormasyon sa mga tao. At yan nga, no, number 1, bibigay tayo ng halimbawa. No, sa COVID-19, gusto nating malaman, araw-araw, no, binabalita ng Department of Health ito. Binabalita ng Department of Health, ilan na ang bagong kaso ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Ilan na ang active cases. Ilan ang namatay. No? At ito, dahil ibinabalita ito palagi, hindi ba ng media? Dahil binabahagi ito palagi ng media, nakakaroon tayo ng ideya kung lumalala ba ang sitwasyon o maski paano ay bumubuti naman. And then, nabibigyang pansin din class, no, kung ano ang nangyayari maging sa ibang bansa. Kahit sa ibang bansa, hindi ba? Dahil tinitignan natin yan eh. Tinitignan natin kung ano ang nangyayari din. Halimbawa, yung nakaraang halalan sa Estados Unidos, no, kung saan natalo ni Joe Biden si Donald Trump sa pagkapangulo ng Amerika. So tayo, kahit nandito tayo sa Pilipinas, natutukan natin yung nangyayari doon. At naipapaunawa sa atin ng media kung ano ang epekto nun. Kasi iisipin natin, si Joe Biden sa Amerika lang naman yan, no? Malabo naman na makaapekto yan dito sa Pilipinas. Pero alam natin na bilang pinakamakapangyarihang bansa sa daigdig at mayroong malaking implikasyon dito sa Pilipinas yung kanyang pagkapanalo. At tungkulin ng media yon na maipaliwanag sa atin. Then, punta na tayo sa number 2. No? Kung tinalakay natin kanina yung papel ng media sa pamamahagi ng impormasyon sa mga tao, dito naman sa number 2, titignan natin, no, na
Dahil obligasyon ng media na magbahagi sa atin ng totoong impormasyon, nagsisilbi itong gabay sa decision making. No, the media, dahil nagbibigay ito ng truthful information, hindi ba? Verified information para sa atin, ito ay nagiging gabay natin kapag tayo ay may mga bagay na pinag-iisipan o kailangang gawin. Halimbawa, sabi dito ni DILG Secretary Eduardo Anyo, no, ngayong Kapaskuhan daw ay ipinagbabawal ang mga family reunions. Kung maaari daw ay huwag muna tayong mag-Christmas parties, ganyan, no? Pagpaliban na lang daw muna yan kahit yung mga pagbabiyahe, no, sa mga probinsya, etc. Dahil delikado. Dahil delikado pa ang sitwasyon. At anyway, wala pa namang masasakyan, hindi ba? Wala pang public transportation. Ngayon, ikaw bilang mamamayan, napanood mo sa balita yung announcement no, ni Secretary Anyo. Anong gagawin mo? Ano ang magiging decision mo dahil sa anunsyo na iyan ni Secretary Anyo? Siguro ay mag-a-adjust ka ng mga plano dahil yun ang inanunsyo sa media na ipinagbabawal pa yan. So naging gabay ba? Oo naman. Naging gabay ito sa atin. Tapos, ito pa, no, speaking of that, yung mga magkakaibigan, yung mga magbabarkada, no, nagbabalak siguro sila na magkaroon ng mga get-together, ganyan, no, sa kung saan-saang mga lalawigan, etc. Mayroon ng ganyang guidance mula sa pamahalaan, dapat ito pa yan. Hindi ba? Meron tayong nagiging gabay. Kasi naipapaliwanag sa atin ng Mino, at dahil yan ay itong gagawin ko. Kung walang gabi ang last media, hindi maumaan gaano kasama ang sitwasyon ng COVID-19 sa bansa at malamang natin yung ating mga nakagawian kapag ka magpapasko. Makikipagsiksikan ka sa Quiapo, makikipagsiksikan ka sa Divisoria, hindi naman lubusang nauunawaan yung implikasyon, no, ng nangyayari. Hindi ba? Ano pa maaari kong ibigay na halimbawa dito, no, kung saan nagiging gabay ang media sa decision making ng mga tao. So, in election 22, hindi ba? Sa 2022 tayo ay mayroon na namang eleksyon na magaganap, pampanguluhan. Hindi na maaaring tumakbo for re-election si Pangulong Duterte, kaya maraming mga pangalan ngayon ang lumalabas. Hindi ba? Magiging tungkulin ngayon ng media na ipakilala sa atin kung sino ba yung mga nagpipresenta ng maging susunod na Pangulo ng bansa. Dapat sa pamamagitan ng media malalaman natin ano ba ang mga plataforma nila. Ano na ba ang mga nagawa nila, no? Mga taon na nandiyan sila sa gobyerno. At ano ang kanilang mga kwalifikasyon? Ano naman ang kanilang mga kahinaan, etc. O sige, gawin naman natin mas simple, no? Paano pa ba natin mas pasisimplehin itong sinasabi ko na tungkulin ng media sa decision making natin? Hindi ba? Ngayon, halimbawa, hindi ba usong-usong ngayon yung online shopping? Yung online shopping, hindi ba? Sa pamamagitan ng media, makakapag-decision ka. Ano ba ang mas reliable na service? Halimbawa, mas reliable ba ngayon ang yung Lazada kaysa sa Shopee, kaysa sa kung ano pa man na merong service diyan, ano, hindi ba? Natin responsibilidad ng media ngayong pandemya. Pangatlo, ito naman yung kailangan ko pang sabihin sa inyo, no? Ang magsilbing tanod bayan o watchdog ng mga nasa kapangyarihan. Ano yung sinasabi ko dito? No? Na papel ng gobyerno. Ibig natin sabihin dito, maaari na kung hindi dahil sa media, ay hindi natin lubusang mauunawa yung mga ginagawa ng mga nasa gobyerno. Ito man ay maganda o hindi maganda. Kaya sinasabi natin watchdog o tanod bayan, tagapagbantay ng mga nasa pwesto. Kasi kung wala ang media, halimbawa, no, palagay nyo ba ay mauungkat itong nangyayari sa PhilHealth, no, yung sitwasyon sa PhilHealth kung saan 15 bilyon daw ang nanakaw, hindi ba? Malamang kung hindi dahil sa media, hindi maipapaalam sa tao iyan, no? Hindi maipapaalam sa tao iyan at ang posibleng implikasyon niyan, hindi natin malalaman na may ganun pa. At magpatuloy lang yung anumang mga
korupsyon na nangyayari diyan. Kasi hindi naman nababalita eh. Hindi nababalita. Ano pa? Ano pa mabibigay natin halimbawa dito? No? Yung sa Dolomite, yung sa White Sand Project no, na ginastosan doon ng 389 million. Kalain nyo gumastos ng 389 million pero yan ang epekto. Hindi naman sa tuwing umuulan ng malakas, nawawala yung Dolomite. Palagay nyo ba no kung wala ang media upang ibalita yung mga nangyayari diyan malalaman natin na ganyan pala kalaki ang ginagastos nila dyan sa proyektong iyan, hindi ba? Among others, ano pa yung mga dapat bantayan lately, no? Marami pa tayong mga dapat mabantayan sa mga susunod na pagkakataon. Titignan din natin halimbawa, no, yung mga halaga na inutang ng ating pamahalaan mula sa iba't ibang ahensya gaya ng World Bank, ganyan, International Monetary Fund para sa COVID-19 relief. Kailangan matignan yan ng media diyan no kung nakakarating ba talaga sa patutunguhan yung ganyang gastos. Number 4, ito naman no kung sinabi natin kanina watchdog, no, medyo negative ang connotation, masasabi natin kasi hindi naman dapat maging collaborator ng media ang gobyerno. At hindi rin pwedeng isipin ng gobyerno na collaborator nila ang media, no? Dahil ang papel ng media dapat palagi ay tagapamagitan lamang. Hindi siya kakampi. Hindi rin naman kaaway, no? Pero dapat ito ay independent sa pamahalaan. At ituloy natin yung sa puntong yan, no? Dito sa number 4, magsisilbing tulay ang media kung saan may paparating ng pamahalaan ang mga dapat malaman ng tao tungkol sa kung ano-anong mga bagay. Halimbawa, no, sasabihin ng gobyerno sa pamamagitan ng Pag-asa, ang Pag-asa, di ba, isa sa mga ahensya sa ilalim ng Department of Science and Technology, anong gagawin ng Pag-asa kapag may bagyo? Nung kasagsagan ng bagyong Ulysses, hindi ba? Tinawag ang mga media, nagpatawag ng press conference, hindi ba, para sabihin, babalaan ang mga tao na may bagyong parating. So that is one way na naipaparating ng pamahalaan sa mga tao ang mga bagay na importanteng malaman nila. Tapos sa kabilang banda naman, it's not a one-way street, no? Sa kabilang banda naman, sa pamamagitan ng media, diyan naman maipapaalam ng mga tao ang kanilang mga pangangailangan mula sa pamahalaan. So ito, pinapakita kong halimbawa dito, no, yung sitwasyon ng mga jeepney drivers, no, na magpasa hanggang ngayon, marami pa rin sa kanila ang hindi pa rin nakakapasada dahil meron pa ring restriction sa transportasyon, no, dito sa ating bansa, lalo sa Metro Manila. Nananawagan sila sa pamahalaan na kung di sila, payagan na silang bumiyahe dahil wala na silang kinakain, sila ay namamalimos na lamang. Yan. Nandun yung mga pagkakataon saan may mga nananawagan ng tulong sa DSWD at sa kung saan-saan pang mga ahensya ng pamahalaan. Di ba kahit yung mga teachers, no, kung mabanggit ko lang, no, yung mga teachers hindi ba lumapit din sa media para sabihin na merong internet connectivity issues at kailangan ng ayuda ng mga teachers para sa kanilang monthly expenses sa internet. So that's one way. Tapos sa panig naman ng pamahalaan, makikita natin, no, nagagamit ng gobyerno ang media upang ipaalam sa tao. Binanggit ko kanina tungkol sa isang bagyong paparating. Ito naman, di ba, kamakailan lamang noong Martes, no, nanawagan itong si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga tao na hangga't maaari limitahan na lang daw yung gagawing mga pagdiriwang sa Pasko. Simplehan na lang para hindi na magtagal sa paglabas, para, no, iwasan na muna mga reunion, ganyan-ganyan. No? So that is one-way class. No? Information comes from the government to the people and from the people to the government. Yun nangyari sa Cagayan. Hindi ba nag-trending yung hashtag na Cagayan needs help? Ipinaalam ng mga tao, no, ginamit ng mga tao doon sa Cagayan at Isabela yung sitwasyon nila, ginamit ang social media, pinost yung grabing pagbaha, grabe yung paglubog ng mga bahay nila doon upang maalerto ang mga nasa pamahalaan. Kung hindi na kaya makatugon ng kanilang mga nasa local government doon, no, panahon na upang yung national government yung lumapit. At sa pamamagitan ng media, nangyari yon.
At ito na, no? Kaugnay naman, magiging papel din ito ng media, yung pagbabakuna na gagawin dito sa bansa starting, well, for 2021, no? Ano ang magiging papel ng media diyan? Marami. Unang-una, 'di ba, gobyerno ang mamamahagi ng bakuna. Kailangan ngayon maipaliwanag ng gobyerno sa mga tao kung, number one, ano-ano ang mga bakuna na dadating. Pangalawa, ano ang comparison o ano ang analysis sa mga bakuna na yan? Anong pinakaiba ng bakuna galing sa Pfizer? Ano ang pinakaiba ng bakuna galing sa Moderna, sa AstraZeneca, doon sa bakuna na galing ng China, sa bakuna galing ng Russia? Ito yung mga bagay na pag-aaralan ng mga eksperto ng pamahalaan. Pero kailangan dadaan sa media upang mas mapaliwanag sa tao, upang mas maunawaan ng tao yung significance. And then, ano pa? Yung side effects, kailangan talakayin din sa media yan. Hindi ba? Pero hindi pwede namang i-exaggerate. No? It would be wrong kung i-exaggerate ng media itong side effects ng vaccines. Kailangan sakto lang yung paliwanag nila diyan. And then of course, ano ang long-term effects nito sa mga tao? So that way, class, no? Kapag namigay na ng media yung ganitong klase nilang analysis sa mga bakunang dadating, magkakaroon na ng informed decision yung mga tao. You give information to the people, class, no? So that they can be making decisions that are based on facts. Hindi sila gagawa ng desisyon na base lamang sa haka-haka o base lamang sa kuro-kuro nila, no? Kundi dahil ito yung payo ng mga eksperto. And through the media, makakaroon ng plataforma yung mga eksperto. And then, of course, last one, ititira ko to, no, kasi ito yung medyo masasabi natin na pinakamababaw, pero hindi pwedeng hindi natin talakayin. Responsibility ng media ngayong pandemya, at yan ay ang makapagbigay ng nandiyan din, no, dahil stay at home, hindi tayo nalibangan. Sir Mark? Sir Mark? Hi, Sir Arnie. Parang nakamute ata si Sir Mark. Sir, nakamute po ata kayo. Ako'y na-disconnect ng siguro mga isang minuto. Yes. Yes, sir. Okay na Hello? po. Ako ba yung naririnig? Yes, sir. Yes, Okay na sige. po. Thank you. I-click lang natin ulit, ha. Salamat. Opo. I-click natin ulit yung shared screen, no? Ayan. Saan ako naputol kanina? Entertainment, no? Yes, entertainment. Okay, sige. Thank you, Mr. Lapus. Okay. Ayan, no? Sabi natin kanina bago ako naputol, malaking papel ng media in keeping the people entertained, especially during pandemic, no? Hindi natin pwedeng i-sideline, ay entertainment lang yan, no? Hindi naman mahalagang function ng media yan. Malaki din yung papel nito, malaki din yung responsibilidad nito, sapagkat dahil entertainment ito, no? Ito yung nagiging pamatay natin sa kabagutan, hindi ba? Para hindi tayo basta nakakalabas, hindi tayo nakakapunta sa mga malls, hindi tayo nakakapagkape-kape na dati-dati nagagawa natin anytime we want. So, thank you kasi nandiyan yung mga programa sa TV on both on the networks, 'di ba, sa TV5, ABS-GMA, nandiyan Netflix. Bakit sobrang lakas ng Netflix ngayon dahil lahat yan ang dina-download, HBO Go, Disney Plus, biglang sumikat.
And then of course sa YouTube, yan din, napakalakas ngayon ng mga palabas. Itong Rafi Tulfo in action, hindi ko masabi ano ba to, news ba to o entertainment. Para sa akin more on entertainment. Kaya dito ko siya babanggitin. Naaaliw tayo eh, kung may nagbabangayan, 'di ba? Sa YouTube, nakakaaliw sila panoorin. Now, dadako naman tayo no sa usapin ng fake news. Para sa akin no, hindi pwedeng hindi natin pag-usapan itong fake news. Especially dahil ngayong panahon ng pandemya, naglipa na sa internet ang napakaraming maling impormasyon tungkol sa COVID-19. Sobrang dami. Kaya alam ko bilang mga mag-aaral ng pangunahing high school no dito sa Pilipinas, kayo ay mga science-oriented, alam ko frustrated kayo sa nangyayari na, ay bakit ganun yung sinishare nila? No? Minsan mga kamag-anak pa natin yung nagsishare ng fake news. No? And of course, tayo naman, bilang tayo ang mga ay may sapat na edukasyon tungkol dito, no? Baka meron tayong magawa upang maski paano ay mas hindi naman lumala pa itong sitwasyon ng fake news. Hindi dumami yung mga naloloko tungkol yan. Halimbawa, no, magbibigay ako ng ilang halimbawa ng fake news tungkol sa pandemya na nakikita natin. Halimbawa, siguro nabasa nyo na may mga nagsasabi, yung face mask daw, kapag daw yan ay patuloy natin kapag daw yan ay ating sinusuot, ano ang mga posibleng mangyari? Bababa daw yung ating oxygen levels. Ano masasabi nyo doon? No? Bababa daw yung ating oxygen levels. Pero, may mga nag-aaral naman na ang sinasabi nila, hindi yan totoo. Dahil hindi ba merong meter na ginagamit ng isang device, kinumpara nila, talaga bang bumababa yung oxygen level na nai-inhale natin dahil sa face mask? No? Hindi naman pala yan totoo. Yan ay fear-mongering lamang. Tapos, tuloy natin, no, number 2, scientists, exactly zero evidence. Yan, no? Isa sa mga sikat na conspiracy theory pa. Isa sa mga sikat na conspiracy theory class, no? Kung saan ang sinasabi, dahil daw dito sa itong COVID-19 daw ay resulta ng isang eksperimento na isinagawa sa isang laboratory diyan sa Wuhan, China. Yung Wuhan, China, alam naman natin yan yung naging epicentro, di ba, ng COVID-19. Na dyan daw nagsimula dahil meron daw animal market diyan kung ano-ano mga produkto ang binebenta, hindi ba? So, yun. Then one more thing, wala naman daw evidence. Ano pa yung mga nabasa ko recently? Dahil daw sa 5G, yung 5G mobile network, ano bang tawag doon? No? Yan daw ay nakakapagpalala din ng COVID-19. So ito, medyo international na fake news. Punta naman tayo dito sa local. Kasi meron din. Bawa ito, no? Yung tuob, narinig nyo na siguro tong tuob, no? Na kung saan ang ginagawa daw ng mga tao ay kukuha sila ng mainit na tubig, parang gano'n, no? May salt water yata ito kung ako nakakabali. Tapos hihingahan daw. They will inhale it and somehow it will protect them from COVID-19. Obviously, wala yang basihan. At Department of Health na nagsabi na yung tuob na yan ay hindi effective. Pero nevertheless, kung pupunta kayo sa YouTube, no, napakadaming videos na nagsasabi na yan ay totoo. Tapos, ano pa? Ito, naalala ko to nung bago pa yung pandemic. Sabi, kapag daw kumain ka ng saging, ito daw ay makakapagpaiwas sa COVID-19. Ewan ko, magpapalakas ng resistensya or whatever you call it, no? Pero, wala rin naman daw iyan na basihan. Bakit nauuso ang fake news? Tignan natin to, no? Gusto kong sabihin itong mga dahilan na ito, no, kung bakit nauuso yung fake news, lalo ngayong panahon ng pandemya. Number 1 kasi, internet na para sa maraming tao ang pangunahing source of information. Lahat na nakikita sa internet, pinaniniwalaan na. And, well, on one way, that is good news kasi dati-dati, hindi ba kailangan pumunta ka pa sa mga library para magawa ng research. Laging kinikwento ng mga nanay at tatay natin, hindi ba? Pumupunta sila sa library, hinahanap yung libro na kailangan nila, tapos magte-take notes kasi di pa naman uso yung photocopying service noon. Wala pa silang camera phone para kunan ng picture. No? Ngayon, internet na lang. Napakabilis na maghanap ng impormasyon. Tapos, ang dali na rin gumawa ng website.
Kahit na high school, palagi ko, baka kayo nga dito, may nakagawa na kayo ng blogspot, no? O sa WordPress, ganyan, or sa Medium class, no? And anyone can do that. Kayo, pwede maganda yung intention ninyo sa paggawa ng website, pero may ibang mga tao na ang intention lang nila in doing that, no? Ang intention lang nila in doing that is to promote fake news. Bakit sila gumagawa ng fake news? Siguro gusto lang nilang manlito ng tao. Pwedeng yun yung pinagkakakitaan nila. Maaari din na kaya nila ginagawa yan sapagkat talagang layunin nila na magpakalat ng hindi totoong impormasyon. They get a kick out of it. Yun na yung nakakapagpasaya sa buhay nila. In the process, kumikita pa sila. So, yun yung isang bagay na kailangan nating maunawaan. And then, lahat na ng tao nasa internet, lalo ngayong pandemic, hindi ba? Madaling gumawa ng website. Ano pa yung isang factor na nakikita kong nakakapagpalala, no, sa sitwasyon ng fake news dito sa Pilipinas? Ang dali kasing mag-share ng maling balita, hindi ba? Lalo sa social media. Sa social media ngayon, napakadali, hindi ba? Lalo na kung ang title ng article ay very pang clickbait, no? Talagang nakaka-clickbait. Hindi nababasahin yung text ng story. Mamaya we will be talking more about it. Basta intriguing yung headline, basta intriguing yung picture, no? Doon sa balita, doon sa church sa no? Nasisirang tiwala ng mga tao sa mainstream media. Ako bilang journalism graduate, no, nauunawaan ko yung frustrations ng maraming tao tungkol sa mainstream media. Sinasabi nila bayanin, biased, dilawan. So, ano nangyayari? Nasisira yung pagtitiwala natin sa mga mas established o yung mas malalaking social media outlet, media networks dito sa Pilipinas. Maaari na ang tinitignan nila ngayon, bakit pa ako maniniwala diyan sa Rappler? Fake news yan. Dito na lang ako sa For the Motherland. Dito na lang ako sa Thinking Pinoy. Mocha Uson So, yung mga factors na yan, bagay na maipapayo ko para mas sigurado natin na hindi kayo, number one, no, hindi magiging biktima ng fake mento sa pagpapakalat ng fake news. At ikatlo, kung maaari, no, matawag niya yung atensyon ng mga tao na nagpapakalat ng maling balita. Ito, sa mga tita na, lolo't lola, ganyan. Sa magulang pa natin. So, hinihintay po natin ang muling pagbabalik. Hello. Ayan. Hi. Muling pagbabalik. Hi. Pasensya na. Ayan. Sige po. Alam na, no? Alam niyo na problema ng internet connection sa Pilipinas. Opo. Yes. Sige, sir. Okay naman na po. Sige lang, sir. Salamat po. Nakikita na ba? Yes, sir. Namin ulit. Sige, maraming salamat. I-ano lang natin, i-enlarge lang natin. Anyway, class, nandito na naman tayo sa huling bahagi ng ating talakayan. Konti na lamang ito naman ito na kailangan kong mabanggit pa sa inyo, no? Mga 12 slides. Sige. Okay. Mga paalala, no? Ito, ano ba yung mga bagay na dapat ninyong matandaan para hindi kayo mabiktima ng fake news? Hindi kayo mag-share kasi nakakahiya, hindi ba? Nakakahiya na
magsha-share ka ng fake news. Sasabihin, ano ba yan? Bakit nagsha-share ng fake news to si Sir? No? 'Di ba? Ako nakaka-conscious. Ako gina-judge ko yung mga co-teacher ko. Pagka nakikita ko nagsha-share sila ng fake news, gina-judge ko sila. Hinuhusgahan ko sila. Bakit hindi nyo binabasa yung sinashare ninyo? Kakahiya sa mga estudyante, di ba? Mas nakakahiya, estudyante pa yung magko-call out, hindi ba? Pero trabaho nyo yon. Kung may patunay kayo, no? Number 1, tignan ninyo ng mabuti yung website. Hindi naman porke kasi ang daling gumawa ng website, 'di ba? Gaya ng nabanggit ko kanina, naglamorosa yung title. Gawin natin, no, Philippines Today. Wow, o 'di ba? Kala mo dyaryo talaga siya, 'di ba? Pero kung titignan mo, kailan ba ginawa yung website na yan? Baka last month lang. So, baka hindi pa credible, hindi ba? Baka hindi pa credible. Yung mga mas lumang website, ano yung tinitignan natin, class, no, sa website? Ako tinitignan ko dyan, number 1, kailangan, maski paano luma naman yung website, dapat mga 5-10 years na yan para credible talaga, makikita mo. Tapos continuous yung updating niya. Hindi yung biglang nawala ng 2 taon, ngayon lang ulit may post. Ano nangyari doon? Hindi ba? Ano ang focus o niche ng website? Kasi alam natin, ang mga websites iba-iba yan. Minsan may news. Kagaya ko yung Filipino Scribe, news and politics yung focus niyan. Pero yung iba sports, yung iba entertainment, iba motoring, kotse, no? Yun yung focus nila. So, tignan nyo, education, you also have to look into that, no? Tapos, maayos ba ang pagkakasulat sa mga artikulo? Ito, ha, hindi ko sinasabi sabihin, fake news na yun agad, ha? Pero kasi, ito ang basic na realidad. Kapag ang isang artikulo ay lumabas na sa website, ibig sabihin yan, marami nang tumingin diyan, no? Meron ng editor na nakatingin diyan. Dumaan pa yan sa managing editor. Minsan dumadaan pa sa executive editor or editor-in-chief. So, hindi iyan basta-basta. Yung mga nakikita ninyong articles no, na lumalabas sa Rappler, lumalabas sa GMA News, ABS-CBN News, no, Star, Inquirer, may proseso yan na pinagdadaanan bago ito ma-publish. So, kung na-publish yan na marami pa rin wrong grammar, something was missed. And of course, sa mga vlogs, karamihan, no, and I can say this kasi ito yung situation ko, no, one-man team ka eh. Ikaw yung magsusulat, ikaw na lang din mag-edit ng sarili mong gawa, hindi ba? So, be mindful of that. Tuloy natin. Bawa ito, no, tingnan niyo itong website na ito. Ang pangalan ay lostfilesph.blogspot.com. Lalo na lumabas ito nung kainitan ng renewal, yung issue ng pag-renew ng franchise ng ABS-CBN, no. Ang sabi nila, si Gabby Lopez daw ay US citizen na nakalagay pa yung flag ng Amerika diyan. At siya daw ay lumabag sa batas. So syempre ikaw nakita mo yung headline na yan, hindi mo naman alam yung buong istorya, yan ba ikapanipaniwala na? No, tignan mo din. Tignan mo yung title ng website, halimbawa, bago ba to? Baka ito yung kauna-unang article niya. Bakit out of nowhere lumabas yan? Saan yan nanggaling? Hindi ba? Kasunod natin titignan. Iwasang ma-clickbait. Ayan nga, no. Patok sa social media yung mga artikulo na kasi alam naman natin, no, ang labanan sa social media, sa internet, eyeballs. You need to generate as many readers as possible. Kasi more readers means more advertising income, more money. 'Di ba? Yun. That's the basic bargain on the internet. And so uso talaga yung pagki-clickbait on social media sa pamamagitan ng headlines. Tignan nyo, makikita nyo mga headlines very bombastic sounding, pero in reality, hindi naman kung babasahin mo yung story, hindi naman napapangatawanan yung pagiging bombastic, pagiging attention grabber lang talaga, no? Kahit yung featured photos minsan ang pictured si Laila de Lima na malungkot, kala mo guilty doon sa sinasabi. Pero kung babasahin mo naman yung article, hindi yung ibinabalita niya. So we call that clickbait. Then, natin, halimbawa ito, si Mocha Uson, no? Si Mocha Uson, isa yan. No? Sabi niya dito,
Bakit po pinipigilan ni Senator Drilon ang pagpasa ng batas sa pagbuo ng departamento para sa mga OFWs? Dahil ba gusto niyang pumalpak si PRRD, si President Rodrigo Roa Duterte, sa pangako niya para sa ating mga OFWs? Hindi ba clickbait yan? Para sa akin, clickbait yan kasi hindi naman niya pinapakita yung buong story. No? Na ang sinasabi lang naman ni Drilon, bakit pa tayo gagawin ng Department for OFWs? Meron naman tayong Department of Labor and Employment. Meron naman tayong POEA, Philippine Overseas Employment Agency. Meron naman tayong Overseas Workers Welfare Administration or OWA, hindi ba? Na DFA nakakatulong din. Dadagdagan pa ba natin yung bureaucracy? Hindi ba? So we have to be very mindful of this attention-grabbing posts din. Tapos, sino ang sumulat at ano ang source niya? No? Kung masyadong outlandish yung story. Halimbawa ito, no, isa ito sa mga lagi kong ini-example tungkol sa fake news, no. Yung meme, naging meme na nga lang to, no, yung ting van na nangunguha ng mga teenagers. Binibenta daw yung internal organs, ganyan. Saan ba talaga nanggaling yan, yung kwento na yan? Para sa akin, hindi ako naniniwala dyan eh. Kasi kung meron man talaga, hindi ba? Kung meron man talagang magulang na nadukutan ng bata, para sa akin, edi sana lumabas na siya, di ba? Sana nanawagan na siya sa mga tao, hindi ba? Sana nagsabi na siya na ganito yon, no? Ang anak ko po ay dinukot, ganyan, no, nawawala, palagay namin. Pero wala, sa tinagal-tagal na nitong balita na to, bakit hindi siya lumalabas hanggang sa ngayon, hindi ba? So, palagay ko, fake news. Hindi lang natin titignan kung sino yung sumulat, no? Titignan din natin ano ang source. Kasi importante na yung mga articles na walang author, yung mga anonymous, no? Hindi natin gagamitin yan hanggang maaari. Kasi ano ang paniniwala ko, no? Para sa akin, hindi natin dapat gamitin yung mga articles na walang pangalan dahil bakit siya anonymous? Tignan nyo din yun eh, no? Bakit siya anonymous? Dahil, number one, no, ganun ba ka-sensitive yung sinusulat niya? Ganun ba ka-controversial? Na tipong manganganib yung buhay niya kapag binanggit niya yung pangalan niya dun sa article. Kapag ganun, minsan katanggap-tanggap naman. Pero madalas, kung hindi naman talaga ganun ka-sensitive, no, bakit pa, hindi ba? Bakit na kailangang magpaka-anonymous? Kasi para sa akin, kapag hindi mo nilalagay yung pangalan mo sa sinulat mo, umiiwas ka lang sa accountability. Kasi kapag ginamit mo yung pangalan mo dun sa article, ibig sabihin, you are standing by what you are writing. Hindi ba? Sinusulat mo kung ano ang iyong sinusulat mo dapat. Kasi kapag binabanggit mo yung pangalan mo, I repeatedly emphasize this to my students. No? The fact na nilalagay mo yung pangalan mo dyan, ibig sabihin, number one, no, you acknowledge your work. Siyempre, gawa mo yan eh. Kapag gawa mo, hindi mo lalagay yung pangalan mo. Diba? You have to own it. Pero siyempre, if you own your work, dalawa yan. If it's a good work, you get the credit. Pero that is mali. Merong mali. Merong inaccuracy dun sa isinulat mong istorya. You have to be dapat kang dyan sa factual inaccuracy na yan. Ngayon, kung di nilalagay ang mo, then, tuloy natin. Ito naman, isa sa mga favorite quotes ko, sabi ni C.P. Scott na isang British journalist, no, na mayapa na, sabi niya dito, comment is free but facts are sacred. Ibig sabihin, lahat kayong 200 plus na nandito ngayon, maraming salamat sa inyong lahat. Lahat tayo ay malaya na magbigay ng komentaryo sa kung ano-anong mga bagay sa mundo. Walang pumipigil sa'yo. Pero ang kailangan mong matandaan, ano man ang iyong sasabihin, dapat mayroon kang basehan. Kasi kung walang basehan yung opinion mo, interpretation mo lang yun. Hindi ba? Hindi yan fact. Hindi mo ko mapapaniwala na katotohanan yung sinasabi mo. Kasi wala kang basehan eh. Kung meron kang sasabihin, no, na ito ang basehan, pwede na ako maniwala sa iyo. Sasabihin mo, no,
Pfizer ang pinaka-epektibong posibleng maging vaccine. Gawa ng Pfizer, no, ang pinaka-epektibong vaccine dahil sa COVID-19. Tatanungin kita, bakit mo nasabi 'yon, no? Pwede mong sabihin sa akin, kasi ang sabi ng clinical trial nila, 95% efficacy rate. Wow! At least meron kang basis, hindi ba? Hindi ka nagbibigay lang ng sarili mong opinion. Alright? Yan. Next, tuloy na natin. Bago din kayo mag-share, no, tignan nyo din, maaari na yung balita o yung content na sinishare ninyo, luma na pala. Lumang data. Lumang balita. Ay, ngayon mo lang sinare yan. Lalo sa class suspensions, no, pwedeng parehong petsa nung isang taon suspended. Pero this year, hindi naman pala suspended. Pero hindi mo nakita yung taon. Hindi mo nakita yung timestamp dun sa social media post, no? Nalito ka, shinare mo. So, you have to be also mindful of that. That's why, hindi ba, when you are having this subject, sa research classes ninyo, no, sinasabi na as much as possible, ang gagamitin nating information ay 5 to 10 years. Within 5 to 10 years dapat na-publish. Otherwise, obsolete na yan. Obsolete na yung information, hindi na mapagkakatiwalaan pa. Pwedeng gagamitin mo pero historical reference na lang, background information na lang. Kasi hindi na current obsolete na yung data. Alright? And then, practical advice pa pala, no? Kasi ugali ng mga kabataan, when they do social media, research, no, by internet, yung first search results na nakikita nila, di ba when you type something on Google, you have 1 to 10, no? Usually, hindi kayo lumalagpas ng top 3 o top 5. Parang feeling ninyo, okay na to, Wikipedia naman Hindi. No? You have to look at the other items as well. Malay nyo, mas malaman yung information doon. At saka, hindi ninyo nalalaman, may mga websites, di ba, na nagbabayad sila sa Google para lumalabas sila sa top search results. Pwede kayong mag-experiment ngayon. Tignan ninyo, di ba? May label naman sponsored post. Ganyan. Alright? So sige, at this point, ito pa, magbibigay na ako ng iba pang mga tips, no? Huwag maging instrumento sa pagkalat ng fake news. Hindi katanggap-tanggap yan. Kaya lagi kong sinasabi, kung alam nyong mali, huwag nyong ibahagi. Alam nyo na fake news Huwag nyo nang i-share. Hindi ba? Ano pa, kung hindi sigurado, huwag din i-share. I-verify nyo muna. Bawa may nabasa kayong tweet, walang pasok sa Quezon City sa ganitong petsa. Pero hindi ninyo nalalaman, baka yung social media account na yan, poster lang. Maring ginamit lang yung picture ni Mayor Joy Belmonte, ginamit lang yung logo ng Quezon City, pero hindi naman talaga sila yung nagraran ng account na iyon, hindi ba? So, i-check ninyo muna sa ibang sources of information ninyo. Tignan niyo yung may blue check. Kaya importante din yung blue check sa Twitter saka sa Facebook para nalalaman niyo yung official account. Pero minsan hindi naman lahat ng official account merong blue check, hindi ba? So ingat-ingat din talaga. Kasi on social media, honestly, fake news can spread like wildfire. Lalo na kung partisan yung news. Halimbawa, no, pro Duterte, kami nakita ka na balita na very negative towards the opposition or very positive kay President Duterte, i-share nyo na agad yan sa network ninyo. Or baliktad, kung pro-liberal party ka, merong negative news tungkol kay Bongbong Marcos, tungkol kay Ivy, ganyan, i-share nyo na kaagad doon sa circle ninyo. And that's how it will gain traction. Hindi ba? Babanggitin ko example, baka meron sa inyong nakakatutok, no, sa nangyayari sa Amerika, hindi ba? Walang basihan yung sinasabi ni President Trump na nanalo siya sa eleksyon. Kesyo nanalo daw siya sa Pennsylvania, sa Georgia, ganyan, no? Sa Wisconsin. Pero sa social media circle ng mga followers niya, naniniwala sila doon. Kasi yun ang sinasabi niya sa social media. They exist in a bubble. O yung tinatawag natin na parang meron silang alternate reality. Ito yung totoong nangyayari sa mundo, pero these people, they seem to be living in a parallel universe. Yan ang masamang epekto sa fake news. No? Walang katotohanan na
Parang napakahirap na magkaroon ng katotohanan na sinasang-ayunan nating lahat na ito talaga yung nangyayari. Then, next one. I think this is my second to the last. Hindi pa. Okay. Yan. Fake news. Anong definition natin ng fake news? I always say it, poorly sourced and unreliable information. That's what fake news is. Lalo na bad intention. Layunin mong manloko ng tao, manlinlang, no? You want to mislead the people, fake news. Source, ibig sabihin ang ginamit na source hindi reliable. Pwedeng isang tao lang, pwedeng hindi mapagkakatiwalaan, pwedeng kasi may galit siya. Diba? And reliable information. Galing ba sa official sources lang yung ginagamit mong information? Yun, no? But fake news does not mean news that you do not agree with. Hindi porke hindi ka sang-ayon doon sa balita, fake news na yun kaagad. Or dahil the best president in the whole world, ganyan. Ikaw naman, shinare nyo kaagad. Kasi it confirms your point of view. That's not a good thing. You know? And hindi ko sinasabi ng mga nag-share ng fake news, no? Kahit yung mga opposition figures nag-share din ng fake news, 'di ba? Ilang beses na nila pinost na may critical condition si President Duterte, 'di ba? It turns out hindi naman totoo. Sabi nila mo, matter what your political affiliation is. Both parties pwedeng makinabang. News. Pwedeng mabiktima ng fake news. Then, ayan. Okay, so di ba class? No, may picture ng kung sinong pag-prominent personalidad. Tapos may quote. Gagawin yung viral. Pero, pwede na out of context. Hindi lang naman yun yung parang content. You're taking the statement out of context. Pero ng tao. Pero, I'm back. Yan, sandali lang. Yes, sir. Okay. Actually, last slide na yun. Yan. Oh. Going back to what I was saying here. Totoo to, no? Nangyayari yan madalas. Lang kung saan mamintal nyo ng quote. Gawin yung viral on social media. Uy, ang galing naman ito. No? Tumpak na tumpak. Yung pala hindi niya sinabi. Bawa si Secretary Briones, no? Secretary Leonor Briones ng Department of Education. Meron siyang quote dati. Sabi niya, classes will go on patay kung patay. Or something to that effect. No? Siyempre hindi naman sinabi ng Secretary Briones yun. Inedit lang. Photoshop lang yung logo ng ABS-CBN. Ginaya yung font, tapos picture niya nilagay. So, we have to be mindful of that as well. We have to be mindful of that too. Para hindi tayo bigla-bigla mag-share. Kasi maraming politiko na bibiktima niyan, hindi naman talaga nila sinabi, pero nagba-viral. President Duterte, si Lenny, Vice President Lenny Robredo. May fake quote dati kay Vice President Lenny Robredo, sinabi daw niya, I have 3 daughters, all of them are girls. Sinabi ba talaga yun? Hindi ba? Yung ganun. And that is something that we also have to be mindful of. Alright, so sige, at this point, that ends my slides and we will now have our open forum. No? Unfortunately, dahil na-disconnect ako, napansin ko Camille, no, and Mr. Lapus, marami na kanina, no, nakikita ko nagno-notification, tuloy-tuloy. Kaso,
nawala dahil na-disconnect nga ako. So, baka pwede kung Yes, nakopy-paste sir. niyo yung question, please pa-repost na lang. Opo, sir. So, yan. Maraming Thank you. salamat, Sir Mark. Ayan, tunay nga talagang kailangan natin maging critical, no? At mapangmatsyag, mapanuri, lalo na sa mga nakikita natin, higit sa lahat sa panahon ngayon. So, yun nga, sir. Meron tayong ilang mga katanungan mula sa ating mga mag-aaral. Tutulungan din ako ni Sir Arnie na basahin yung ilan sa mga tanong na ito. Unahin ko na, sir, yung mga nauna pa kanina, no? Ito po. Una, sa mga mag-aaral pa-copy-paste namin, na lang. Sige po. Assist ko na lang din kayo, sir, para pag hindi nabasa yung inyong mga katanungan, pwede nyo i-post ulit kasi baka natambakan na rin kami. Okay, sige. Basta So, unahin ko na yung isa. Sunod-sunod talaga yung Opo. Sige po. Yung isa ng mga nauna, galing sa grade 9 Zoom. Ano pong masasabi ni Sir sa mga kababayan nating tinatawag na bias ang ilang media outlets sa tuwing hindi sang-ayon sa kanilang kagustuhan ang binabalita? Alam mo, nakakalungkot yon kasi alam ng mga nasa gobyerno yung ginagawa nila. 'Di ba? We see the same tactic across the world eh. Si President Trump ginagawa yan. 'Di ba? Sa fake news CNN, fake news New York Times. Ganyan, yun yung mga vlog, yung Thinking Pinoy, no, yung For the Motherland, etc. No? Diba? Ang nangyayari yan. Kasi ang nangyayari sa atin bilang isang bansa, parang wala na tayong isang set ng facts o katotohanan na pareho tayong naniniwala na ito yung nangyari. Nakakaiba lang tayo ng opinion. Nakakaiba lang tayo ng opinion. Ngayon, kahit mismo yung the basic facts, the basic truths, we are already disagreeing about it. How can we have a productive political discourse kung ganun? And that is a very dangerous situation. Yeah. So thank you for that question. Sige, sir. Sana ay nasagot yung tanong nung nagtanong doon. Isa pa, sir. Follow-up media lang. po. May follow-up. Sorry, hindi ko nakita. Pero medyo iba na po tong Sige lang. tanong na to. Sige, sir. Kung ang media po ay ginagamit at kinokontrol para sa sariling interes, maituturing pa rin po ba itong media? Well, may tuturing pa rin naman. Para sa akin, oo. Ngayon, kasi walang restrictions eh. Sa totoo lang, wala namang restrictions dito sa Pilipinas on who can own a media outlet. Basta Filipino citizen ka. Malay nyo kami ba araw no, kami ni Mr. Lapus 100 million pesos no para makapagtayo ng sarili naming media outlets. Walang pipigil sa amin na magawa 'yon. Walang makakapigil para magawa 'yon, no? Pwedeng gagamitin lang nila sa politika tapos kung senador balang araw, no? Walang restrictions, napakalaya ng natin ng media leadership natin, no? As long as ito na, no? Kailangan mo ng approval. Routine lang naman 'yun eh. Yung franchise renewal, parang it's just a ministerial function. Pero ngayon, nagamit nila as a weapon against ABS-CBN. So yun yung Thank you, sir. Next po tayo. Pero yung sinasabi niya no, na nagamit ng mga may-ari nila, nagagamit nila for their personal ends. Totoo yan. No? Marami akong masasabing media outlets sa ganyan pero hindi ko sasabihin out loud. Sige, sir. Sir, pasensya na medyo random yung kasi yung pagkakasunod-sunod nung topic ay nung question ay mula sa umpisa. Okay lang. Yan, sige, sir. Ang dami ko nang na-cover eh. Apo. Ito so, mula, parang from top topic sige lang, go. to ano po. Next po tayo, do you believe it is right to silence people who post fake news
Like for example, they get banned from the media for life. Alam nyo kasi, no, merong, yung kasi sa kabilang banda naman, nakikita din natin yung possibility na maaabuso. May mga bansa dito sa Asia na mahigpit yan eh. Sa Singapore, saka sa Thailand, kapag may fake news laws sila doon, medyo mixed yung pananaw kasi sinasabi, baka naman pwede na hindi na natin idaanin ito, hindi na natin gawing criminal offense. Pero bagkus, ang gagawin natin, no, mas mahigpit na standards para sa mga media outlets. Tapos, baka pwede, yan, may subject tayo ngayon na media literacy. Dati wala naman ganyan. So, kasi ang mahirap din kapag merong greater involvement ng government tungkol sa flow of information. Madali itong maabuso. Thank you, sir. Sir, ito po, medyo mas personal po yung tanong. Kapag po nagpo-post yung mga mas nakakatanda, tulad po halimbawa daw ng mga kamag-anak, ng fake news, minsan po nagagalit sila kapag sinasabihan sila na hindi trusted yung mga pinanggagalingan ng ganito. Paano daw po pwedeng sabihin o ano daw po yung mga ways na pwede nilang gawin? Pwede nilang sabihin yung mga relatives nila na fake news yan, na hindi magmumukhang nagdi-disrespect yung mga estudyante natin, na tinuturuan nila yung mga mas matatanda tungkol sa usapin na to. Naku, alam natin dito sa Pilipinas, totoo yan, no? Kapag yung mga matatanda, medyo nasasabihan natin, Mami, mali yan. Hindi ganun na nagdadamdam, sasabihin, ay may pinaglalaban, ganyan, no? May nag-raise ng hand, Enrico Salvador, baka pwede i-type mo na lang para mabasa namin. Ganon, no? Pero sana, kung open-minded sila, sasabihin nila, ay talaga ba anak, bakit? Bakit mo nasabing mali ito? Diba? Sana gano'n na lang. Kailangan on their part, they also have to be open-minded na pwedeng itong mga anak nila mas nakaka-access pa ng information kaysa sa kanila, hindi ba? Kaya, ito po, Mami, nabasa ko dito sa ganito, BBC ito, hindi ito fake news. Major media outlet yung nagsasabi nito. Para maski paano naman, na-open din yung pag-iisip nila. Lalo na may ganyang pag-aaral, no? Yung mga senior citizens daw, sila yung mas likely na nagsashare ng fake news. Ironically, no? Kasi sila yung mas babad sa internet. Sila yung mas babad na, alam niyo na, libangan na lang naman. Minsan nga, yun nga, sa Facebook, nakikita natin yung headline lang, yung picture lang, hindi na nila kiniklik. Kasi nakadata lang, gano'n. Picture lang makikita nila. And that's it. They don't know. So, doon nakikintal yung fake news. Naku, haba ng mga questions dito ha, pero sige lang, go, kaya natin yan. Opo, siguro susugad ko din sagot niyo, sir. I'm ready. Mas kilala natin yung pamilya natin, kung paano natin sila i-handle at tuturuan ng mas maayos, na hindi tayo nawawalan ng respeto sa kanila kapag may ganito tayong advice, ano? Ayan. Sir, ito pa. Ito medyo maganda po yung tanong. Bilang isang journalist, ano po yung nagtutulak sa inyo na magbalita ng katotohanan kahit may nagagalit at hindi naniniwala? Isipin mo yung responsibilidad mo. Bakit nag-journalist? Bakit ka nag-take ng journalism halimbawa? 'Di ba? Hindi ka naman nag-take ng journalism para ma-please yung nasa government. Hindi ka naman nag-journalism para ma-please yung mga business leaders, ng mga local politicians. 'Di ba? Nag-journalism ka kasi gusto mo na instrumento ka ng pagpapahayag. The process, nasasaktan feelings nila, hindi mo nakasalanan yun. That's not your fault anymore.
no? That is something you really have to keep in mind, no? Thank you, sir. Ito po, medyo marami pa tayo. Konti pa, siguro last 5 questions. No, Yes. nandiyan ba si sir? Ayan, baka lang no, hindi natin maitatanong lahat kay sir, pero pwede nating ipadala kay Sir Mark yung inyong mga katanungan. Baka ibibigay ni sir siguro, sir, no, pwede naman pong ibigay niyo yung email at susubukan ni sir na masagot yung inyong mga katanungan. No, iipunin din namin lahat yung inyong mga tanong para kung sakaling hindi man masagot ngayong hapon, mabalikan ng ating tagapagsalita. Camille, give me a minute ha. I just stop. Yung pinapa-deliver ko nandito na. wait lang. Sige, sir. Ayan, ulitin ko lang, inaantay natin si Sir Mark, no? Baka hindi natin mabasa o masagot ngayong hapon lahat ng ating mga katanungan. Hingi na lang natin yung email ni sir o kaya iniipon din naman naming mga guro ninyo sa Filipino at SOCSA yung mga katanungan. Susubukin nating masagot at mabalikan yung mga katanungan na ito. Pipiliin na lang natin. Siguro mga last 3-4 questions pa, Sir Arnie, no? Ma'am Sel, okay pa po ba yung mga 3-4 na tanong pa? Very interesting yung mga tanong. Pero dahil hindi na sapat yung oras, kaya hindi na natin sila mabibigyan daan. So tama yung sinabi ni Miss Camille na ipapadala na lang natin kay Sir Mark ito. Maraming salamat sa mga makabuluhang tanong natin. Habang inaantay natin si Mark doon. Chika muna tayo na ang gaganda ng mga tanong. Actually, pinag-usapan namin kanina ni Sir Arnie, no? Na piliin natin yung mga tanong na makabuluhan at maganda. Lahat makabuluhan at maganda. So, ang gusto sana natin maisa-isa lahat. Gayon man. Medyo natatambakan na kami na ang daming nagpa-pop up, nagsunod-sunod na yung mga tanong. Saan pinapadala yung mga tanong? Messenger? Oo nga. Talaga? Ayan, so medyo madami. So, yan. Okay na kaya yan na si Sir Mark. Yan, pasensya na. Ayan, sige sir. Ano ba yung in-order mo, Mark? TOR ko dumating na. Congrats, sir. Buti ka pa. I'll read some of the questions, ha? Okay lang. Ito si Roger Luke Pamerol. Sabi niya, tinatanong niya, Sir, why do you think some people create fake news in popular social media platforms? What things can they actually gain from it? Well, number one, what I can say, no, they probably do it to gain popularity, to gain social media clout. Kasi if you have a blog, then chances are you will be popular. So that's number one, popularity. Number two, attention. They will get attention, diba? And then as for the more tangible ones, diba? Fake news websites can be popular. Alam natin yan. They can be very popular, and along with the site's popularity comes the big page views, no, malaking page views, 10,000 views a day, 20,000, and that through advertising revenue, no. We can have another seminar on that, no, kung willing yung Pisay mag-schedule na sa business, no. That's one. Kaya pwedeng nagiging motivation yan. Sige, ilagay natin tong fake news na to kasi babasahin ng mga dilawan, i-share nila. At kikita tayo ng malaki. Right? And next one. So, it can be monetary also. Basahin naman natin si Kurt Destajo. Bakit po may mga public officials na nakakaiwas sa cyber libel cases? May special treatment na ba sila? Well, sadly, nakikita natin yon. Kasi di ba marami naman ng mga government officials na nag-share ng fake news pero on ng DSWD siya ngayon, hindi ba? Nag-share siya ng fake news, nagre-red tag siya ng mga tao. So, sabi niya, NPA si ganito, si ganyan, but nothing is happening. Pero, pwede pa rin naman silang kasuhan. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Hindi ba? Tapos sino pa ba to? Basahin naman natin itong pinost ni Josh Miranda. May tuturing ba na fake news sa mga articles na nakabase sa facts pero mali ang interpretation? Bill Gates' suggestion that increasing vaccination rates in the developing countries could slow population growth. Well, ito na, no, sinasabik natin kanina, basta meron kang source na ito talaga yung sinabi niya,
ito talaga yung sinabi niya, no? Quoted siya as saying this in a video, no, in a news article, tapos magsusulat ka ng opinion tungkol doon. Palagay ko hindi naman natin makiklaim na fake news 'yon. Kasi opinion eh. You're not claiming it as news, you're claiming it as opinion. Eh kapag ka opinion, again, no, anyone's opinion can be valid. Kasi opinion eh. Pero syempre, it has to be based on facts. It has to be based on actual data. Yan ang masasabi ko, Josh. Then, let's see, Raya Herrera. If a source contains incomplete but true information, does it still count as unreliable or fake news? Well, Raya, thank you for your question. What I can say here is that in journalism, we do not claim that we get absolute truth. Hindi natin masasabi na we get the entire story at all times. Hindi natin masasabi yun. Because remember, in journalism, we always have to deal with deadlines. We have to publish this story by this time. By 6 p.m. dapat nakapublish nito. The news report has to air on TV. It has to air on over the radio, etc. So, meron tayong tinatawag na journalistic truth. Meaning, ito yung information na nakuha natin of this time as of December 11. By December 12, we can get more information. More things can happen. More developments can happen. So if it's incomplete, no, pwede nating sabihin na the situation is still evolving. And hindi naman yan fake news. Kasi that's just the reality. Parang sa history, di ba? In history, you cannot claim the absolute truth. Pwedeng ito yung sinasabi ng sources mo ngayong taon. Pero ng additional sources which will lead you additional information, iba na mag-interpretation ng data. So, hindi natin pwedeng sabihin na ito na yon. This is the established truth and nothing can change it forever. So, in a way, well, we're going a bit philosophical here. Truth can be relative. Sige, ito naman, si Jason Zafra. When does a given source have sufficient proof to call it fact? Is there some sort of invisible, explicit, detailed standards everyone should know about? How do we describe something as a fact? Diba? If it's something that has been based on studies, it's based on available information provided by authorities, provided by the World Health Organization, provided by the Department of Science and Technology, provided by Department of Health, provided by your sources, diba? If you have a reference regard to support your claim, actually, kung pwede, no, if it's possible for you to verify it further, you can counter-check it using another source of information, diba? You can cross-check it, you can validate it further, then lalong tumitibay yung pagiging fact na yan. So, let's call on Miko Sander Rubico. Saan nyo po nakikita ang media sa Pilipinas sa hinaharap? Sige, let's go back to that later. Bilang isang taong Ruth Abigail Solvita, bilang isang taong may background sa journalism, ano po ang ginagamit ng batayan para ituring na news sa isang pangyayari? Ano po ang para sa isang pangyayari ay lumabas sa newspaper, news program? Well, this is something that we can actually have. No, we can have another discussion on this on basics of journalism. Kasi give you overview route, no, ang masasabi natin dito, ang mga nagiging basis palagi ng what is newsworthy. Number one, the impact of the event. If it can have impact on many people, then that's news. Number two, does it involve someone prominent? Kung hindi naman sikat yung balita dyan, malamang hindi magiging kasing newsworthy. Gagamitin ko example yung nangyari nung January. Nung nag-crash yung helicopter, no, ni Kobe Bryant. Balitang-balita na namatay si Kobe at saka yung anak niya. Pero palagay ninyo, no, I know this sounds grotesque, no, but kung wala si Kobe doon at si Gianna, yung ito lang yung nandoon na hindi kasing prominent nila, do you think it will get the same media coverage? Probably not. So that's one, no? Those are two standards: impact and then the prominence of the people
involved in the story. Tapos pwede din natin next, if the news happened, it has to be reported today. Because if you report it tomorrow, it's not news anymore. Or on Sunday, hindi na siya news. Okay. Yan ang ating definition. And we have many other standards pa to consider. Just an overview. Is my time up, Arnie? Ano po ang maring gawing bilang mga Pilipino kapag ang mismong gobyerno nagpapakalat ng fake news? Well, dito pumapasok yung responsibility ng national media. Na dapat, halimbawa, 'di ba may backlink kapag nagpo-press conference si President Duterte tapos substance free naman yung sinasabi niya. Why don't you call him out? May mga ganyan ng panawagan ngayon, no? Wag naman sana na kung ano yung sinasabi ni President Duterte, i-air natin as is. Minsan misogynistic attacks lang naman, hindi ba? Pwede natin 5 minutes or 10 minutes yung sasabihin niya, wag natin i-live para may fact-checking naman, hindi ba? And nakikita natin ngayon, no, na nako-call out. Merong efforts, no, yung national media to really call out those in the government kapag meron silang sinasabi na hindi naman totoo. Then, sige si Carl. Thank you, Carl, for the question. Si Zoriel, consider as fake news po ba yung mga pamahiin ng mga nakatatanda? If fake news po siya, what should we do about it? Well, we classify that, ang tawag ko dyan, di ba, indigenous information, na minsan, yung pamahiin, may mga paniniwala naman, parang part na lang ng culture natin. Pero syempre, we have to go over it. No? Bawa sasabihin, kapag daw maglilinis ka ng bahay mo ng gabi, malas daw. Bakit magiging malas yun? Naglilinis ka nga, di ba? So siguro yung mga ganun, no? Yes, it's ingrained in our culture, pero eventually we have to outgrow it. Si Mendoza, I would hate not answering questions, pero my bosses here tell me that my time is up, then Camille, are you there? Can I still sige read? lang, konti pa. Kasi sobrang nagandahan din kami sa mga questions ng mga bata. Zoriel, considered as fake news. Ay, hindi. Okay. Si Enrico Salvador. May kapangyarihan pong paghiwalay ng media ang isang bansa. Kung may chance po ba na mangyari ito sa Pilipinas? Palagay ko hindi naman. No? Kung sinasabi mo in terms of political subdivision, no, hindi yun mangyayari. Pero ito ang worry ko. No? Dahil sa media ecosystem na ganito, kung saan parang iba yung set of information na kukuha ng mga dilawan, iba yung set of information na nakukuha ng mga DDS, nagkakaroon tayo ng polarization, nagkakaroon tayo ng division based on our political ideology na mahirap ma-overcome. Halimbawa, no, sa Amerika, kasi I closely follow the events in the United States. No? Ang masasabi natin diyan, tingnan ninyo, no, 80 million yung bumoto kay Joe Biden as president. Pero ito na mo Trump, 3 million din. And a lot of them still think, kasi yun ang paulit-ulit na sinasabi ni Trump, na nadaya siya. Hindi ba? So, maybe separately, when it comes to ideology, when it comes to allegiance, we might believe in two different countries. Yung nakikita nilang nangyayari ay hindi natin nakikita nangyayari. Hindi natin nangyayari, hindi nila nakikita nangyayari. So, Aris Mas called the bread the truth. And this opinions just posted in the blog separate from the news content.
Mark? Wala ba ulit si Sir Mark? Wala ba si Oo nga. Wala ulit si Sir Mark. Sige, magla-last question tayo pagbalik ni Sir Mark, tapos tungo na tayo sa pagwawakas ng ating programa. Muli, sa mga hindi nasagot na katanungan, ito naman po ay naka-record o nakolekta na ang inyong mga katanungan. Susubukin natin na masagot ito ng ating tagapagsalita. Ayan. Nandiyan na kaya si Sir Mark? Bago bumalik si Sir Mark, muli, nais nating pasalamatan lahat ng mga mag-aaral na nandito ngayon sa inyong nilaang oras para sa pakikibahagi ng ating Pista ng Humanidades na gawain ng Soksay at Filipino 3. Ayan, sana nandiyan na si... Sabi kong natutunan ngayon, Sir Arnie, ikaw ba? Sorry. Ayan na, Sir! Madami rin talaga learnings. Napaka-extensive ng talakay. Nagsagot ni Sir Mark in relation to sa matatalino din ang mga tanong ng ating mga Hello. Opo. Sir Mark, last question na po tayo. Sir Gutero, what I was trying to say bago ako na-disconnect. Properly labeled. Basta properly labeled lang na opinion yon. That's good. Huwag ilalagay yung opinion sa new section. I would like to talk about feature writing with you. Kung makakaroon tayo ng talk, we could be doing this all day long, honestly. Clock na, no? Might have wrapper. Salamat, sir. Ayan po. Last question, sir. Ito po. Last na. Ito po. Sa mga vloggers or manunulat na katulad po ninyo, paano at saan po tayo kumukuha ng balita? At ano po yung mga advice ninyo sa mga gusto rin pong magsimula ng mga blog post at maging manunulat tulad ninyo? Sa akin kasi, thank you for that question. No? Sa akin kasi, of course, as a news blogger, I cannot produce, I don't really produce my own news. No? Mostly opinion ako based on the reporting done by mainstream media outlets. So, nakadepende ako doon. Ha? Nakadepende ako doon sa ginagawa nila. And then I give my comment or pwede nag-aggregate ako ng news based on what multiple media reports are coming out, no? Ngayon, ang suggestion ko, if for those who wish to put up their own blogs, alam ko ngayon yung blogging as in BLOG, no, hindi na siya kasing sikat ng vlogging. Hindi siya kasing sikat ng vlogging as in video kasi ang vlogging ang dali ngayon, 'di ba? Just have to record yourself while talking. Now, para sa akin, no, mag-set up kayo ng blog, walang pumipigil sa inyo, and then plan on what you will be writing about. Ano yung magiging identity ng blog ninyo? Will it be focused on news and current events? Will it be focusing on your life as a senior high school student, as travelers, ganyan, fashion? Magbigay kayo ng focus, and then siguro for the first month or two ng website ninyo, ng blog ninyo, focus lang kayo on being able to express yourselves. Tapos promote nyo sa mga kaibigan ninyo, sa mga kaklase ninyo, sa mga teachers ninyo, kamag-anak, no? Sila yung mga unang magbabasa niyan. Ako, I'm telling you, when I started in 2011, I used to have 10-15 views a day. Masaya na ako noon. Kasi nagme-message lang ako sa mga kaibigan ko, please like my page. Ito, alam na Mr. Lapus yan. Isa sa mga unang pinagsendan ko ng vlog ko yan. Dati hindi pa nga philippines.com yan, writeonthemark.wordpress.com lang yan. Pero lumaki na ng lumaki eventually. Don't worry about that class, no? If you are able to produce good content, sooner than later you will notice. And I do hope, no, pangwakas na ba to, Ms. Camille? Yes, sir. Yes po. Pang last na po. Okay, so tuloy-tuloy ko na ito. Itutuloy-tuloy ko mga kapatid. Ang masasabi ko pa, no, I do hope that, I know of course na science-oriented students kayo, because you're studying in PISA, and baka meron,
Pero kahit na, no, I do hope na meron mangilan-ngilan sa inyo siguro na interested in journalism to try it out. Kahit hindi man ito yung magiging side career ninyo, no? Kahit hobby ninyo or eventually science journalism, baka yan yung pwede ninyong mapasukan balang araw, no? I do hope that you will be able to explore media, you will be able to explore journalism as a possible path, no, in the future. Kailangan natin disaster preparedness, yung mga ganyan, no? Malay natin, baka kayo, you have the background about science, later on, matututo kayo about the incident journalism somehow, no? Baka kayo yung maging tulay dyan sa kailangang magawa dito sa Pilipinas. Kung saan yung science literacy, masasabi natin, mababa pa rin talaga. And I do hope that if you really wanna explore journalism eventually, na somehow will be learning the way it has been for me in the past years. So, yun. Last slide pala, no, ipapakita, can I still show para lang, kasi if they have additional questions, no? Ayun, tama-tama, Miss Camille, pwede nilang directly i-address kay Sir Mark mga tanong na hindi na. The promotion part, tapos. This is the plugging part. This is yes. Plugging part. Yeah. If you do have question, sa inyo na ma-entertain, baka abutin tayo ng 5:00 dito. Hindi na natin ma-entertain, no? But please, no, you may want to get in touch with me, filipinoscribe.com, no? Facebook, Filipinoscribe, Twitter, Instagram, and Facebook, no, you can all follow me there. Pwede nyo kung, if you have questions, yung mga hindi ko nasa niya, sorry, no, kasi we're running out of time na rin talaga. Pero I really enjoyed doing this and I hope I can do it again. Yes, sir. Maraming salamat po sa inyo sa panahon, oras at kaalaman na binigay niyo po at pinahagi sa amin mga guro at ganun din sa aming mga mag-aaral dito sa Pisay. Bilang pasasalamat po, nais naming ibigay ang inyong sertipiko ng pagkilala. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na basahin yung nakalagay dito. Ang sertipiko ng pagkilala ay pinagkakaloob kay Ginoong Mark Pere Madrona sa kanyang pagpapaunlak na maging tagapagsalita sa webinar na may pamagat na Tanod Bayan, Tanggol Bayan, Pangmidyang Literacy sa Bagong Kadawian. Bilang bahagi ng Kapistahan ng Humanidades 2020 na may temang Humanidades sa Bagong Kadawian, kapit-bisig sa mga hamon at pagbabago ng lipunan sa kasalukuyang panahon. Pinagkakaloob ngayong ika-11 ng Disyembre taong 2020 sa mataas na paaralan ng Pilipinas sa Agham. Nilagdaan, Ginoong Efren Tipas, Puno, Dibisyon ng Curriculum at Instruksyon, at Ginoong Lawrence V. Madriaga, Direktor, Mataas na Paaralan ng Pilipinas sa Agham, Pangunahing Campus. Muli, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak na pagbabahagi sa amin. Thank you so much, Ms. Camille. Thank you so much, Mr. Lapos, for having me. Sana marami kayong natutunan. And sa mga nagtanong, I really enjoyed. Thank you so much. Thank you po. Maraming salamat, Sir, ulit. At para naman sa ilang paalala kaugnay ng ating gawain na para sa Filipino at Soksay, at link rin para sa ating evaluation sa gawain ito, may sasabihin pa si Sir Arnie, so wag muna kayong aalis, saglit lang. Sir Arnie. Okay, so maraming salamat sa isang maghapon na punong-puno talaga ng kaalaman. So para sa gawain, may gagawin po, no, ang mga estudyante, kayo po, no, sa after ng webinar na ito. So, pwede ba ako mag-present dito? Ay, okay, pwede ba ako makapag-present? Hindi yata ako pwede mag-present. Share screen, sorry. Pwede naman ata, sir. Hindi ba? Meron, saan ba yung inano ko? Ayan. So ito po ay, sana narinig po ako ng maayos. Okay, so ito po yung inyong gawain. So
meron pong tatlong options no doon sa inyong gawain na in relation doon sa webinar ngayong hapon na ito. So pipili lamang po kayo ng isang aktibidad at ito po ay gagawin po ninyo at ang deadline po nito ay sa December 18 po. Ito po ay sa Biyernes sa susunod po na linggo. Ngayon, ito po ay sa usapin ng pagmamarka, pareho mabibigay ang dalawang guro ng marka at ito ay pagkasamahin at pagkatapos ay i-divide po sa dalawa upang makuha yung tinatawag na pinal na marka. So isa lang po makukuha ninyong marka, ito po ay pinagsanib na grado mula sa Filipino at saka sa Soksay. So nasa mag-aaral, nasa inyo po kung paano nyo ito gagawin. So naka-indicate po dyan kung Word file, PowerPoint, Canva at iba pa. At ito po ay nakadepende din naman doon sa mapipili nyo pong gawain na ipapakita ko later on sa baba. So ito po ay ipapass po magitan po ng K-Hub at ito po ay magiging available starting tonight po. At ang pagpapasa po, banggitin ko lang po mahalaga po ito. Kailangan po ay nasa PDF format. So, katulad na nabanggit ko kanina ay may tatlong options. So, dalawa sa mga option na to ay individual at yung isa ay pangpare. So, yung option 1 ay evaluasyon at pagmumuni. So, ayan po yan. So, yung unang bahagi ay evaluasyon sa panauhing tagapagsalita. So, meron naman po dyang instruction na self-explanatory. So, basahin na lamang po natin ito. Tapos yung ikalawang bahagi naman po ay pagmumuni. No? Yan po ay para sa option 1. So lahat po ng mga activities ay nagkakahalaga ng 35 points po. So yung pangalawa naman ay yung pagsusuring pang media. So kailangan nyong manood ng maikling video na ibibigay sa inyo at kailangan nyong bumuo ng isang graphic organizer na susuri sa mga nilalaman. So makikita nyo po dyan ano yung mga component na hahanapin. So nandito rin po yung mga link ng mga video na papanoorin po ninyo. So, pipili po kayo dyan. Tama ba ako, ma'am? Kung pipili sila dito, no? Yes, sir. Ay, lang... sa second, yung lahat po ng susunod lahat nila yan. yung... Okay, paumanhin. So, lahat ng ito ay kailangan ninyo panoorin. Pero huwag kayong mag-alala kasi... May ikli lang naman yan. May ikli lang naman po. So, yung sa huli naman po, yun, mga hindi pa siguro hihigit sa 5 minuto. So, nandyan po yung rubrics or pamantayan yan. Tapos yung option 3 po ay muling pagbabalita. So, ito po, katulad na sinabi ko kanina, ay gawaing magkapareha. So, meron po dito news article. Ito po yung link. Kailangan nyo po itong basahin. At humanap ng kapareha at pagkatapos ay suriin at pag-usapan kung ano-ano ang mahalagang punto at detalye na dapat isama at bigyang diin upang mapaunlad pa ang balitang nabasa at napanood. So i-apply niyo po dito rin yung mga tips na binigay ni Sir Mark Madrona kanina sa kanyang pagtalakay. Yes. Ayan. So ito po yung rest of the ma-upload po ito sa K-Hub mga mamaya pong gabi. So kayo po ang bahalang pumili. Sa usapin, dagdag lang pala doon sa option 3. Kayo po ang bahala kung sino po ang gusto ninyong makapareha. Tama ako, Ma'am Camille? Okay. So maraming salamat. So yun lamang po para sa gawain. Again, December 18 ang deadline po niya. Maraming salamat muli, Sir Arnie. Lasta, pipili lang po kayo ng isa dun sa tatlong gawain na yon. At upang opisyal na nawakasan ang ating programa sa araw na ito, nais ko pong tawagin ng isa sa pinaka-respetadong guro ng Pisay, guro mula sa Filipino unit ng ating paaralan sa loob ng 39 na taon. Naging puno ng Filipino unit, consistent outstanding teacher at isa sa mga itinuturing na ina ng ating paaralan. Para sa pangwakas na pananalita, walang iba, Ginang Celeste Aguila. Yung video. Hi Camille, maraming salamat. Ayan. Okay, dinig na ako, no? Okay naman. Sige, maraming salamat sa iyo, Camille. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tunay na naging mabunga, no? At talagang hitik na hitik, no, sa kaalaman, no, ang ating hapon sa araw na ito. Ang ginanap na pagdiriwang, no, ng Pista ng Humanidades ay nagpapatunay lamang na ang komunidad ng Pisay ay tunay na nagkakapit-bisig
sa pagharap sa mga hamon at pagbabago ng lipunan sa kasalukuyang panahon. Ito ang sandali na kinakailangang magpakatatag ang bawat isa upang mapagtagumpayan ang laban sa nararanasang pandemya. Mahalagang maging mapagmasid at mapanuri tayo sa mga kaganapan sa ating paligid. Kaya't isang taus-pusong pasasalamat sa ating panauhing tagapagsalita, si Ginoong Mark Madrona, sa pagbabahagi ng kanyang karunungan at karanasan sa pagtalakay niya ng paksang pang-medyang literacy sa bagong kadawian. Higit na lumawak, lumalim at nagkaroon ng bagong perspektibo ang mga tagapakinig sa pagtanggap sa mga impormasyon na inilalatag ng iba't ibang platapormang pang-media. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Madrona. Pagbati at pasasalamat sa lahat ng bumubuo ng Humanities Steering Committee sa pangunguna ni Ginang Sara Isma, kasama ang lahat ng mga Humanities Unit Heads, katuwang din ng mga guro sa Social Science Unit. Mabuhay po kayo. Pasasalamat din sa ating mga mag-aaral sa grado 9, no? Ang batch 2024 sa kanilang pagdalo sa naturang webinar. Naway magkaroon kayo ng bukas na pananaw sa mga bagay na inyong natutunan sa araw na ito. Makintala mga ito sa inyong isipan at magkaroon ng bisang pandamdamin at pangkaasalan sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at patuloy po tayong mag-iingat, no, ang bawat isa sa atin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Aguila. Sa batch 2024, gayon din po sa ibang mga guro na dumalo sa hapong ito. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Mula sa inyong mga guro sa Soksay at Filipino 3, Sir Arnie, Sir Q. Tarcelo, Ma'am Aguila at ang inyong lingkod, Ma'am Camille. Muli ay maraming salamat at maligayang Pasko sa ating lahat. Thank you, grade 9. Maraming salamat, thank grade you. 9. Maraming Sir salamat Mark, po. thank you ulit. Sir Mark, Maraming thank salamat, you. Ms. Grade 9, Camille. Sir Mark, salamat. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Ma'am Sel. Salamat. Ang dami nilang natutunan. Thank you po. Thank you po. Sa ulitin po. Thank you, batch 2024. Mark, demo na ba to? Yung nagbabantay. Imbitahan natin si Sir Mark sa Ang Lagablab sa susunod. Oo, dapat iimbitahan dapat talaga yan, si Sir Mark. May evaluation. Naipakita ba evaluation? Ay, yung evaluation pala. Yung evaluation link, share na lang namin sa So, inyo. napunong salamat. Ang dami Mga nyo, messenger kung sakasakali. Yes. Evaluate natin yung ating programa. Sige. Meeting tayo pagkatapos ito. Hindi mo magpipicture. Palibang-hiwalay. Ang dami pang participants. Yun. Ay, paalisin na natin silang lahat. Natutuwa ako sa mga estudyante. Nakakatuwa sila. Yes, ma'am. Grade 9, ma'am, no? Grabe. Grade 9, oo. Ang galing Grade nila. 9. Grabe yung Nakakatuwa. questions. Oo, marunong na silang mag-isip, no? Very critical thinking. Matalinong mag-isip. Nakikialam sila, no? Oo, Sa mga magaling sila. nangyayari. Yun yung isa sa pinakamaganda doon. Yes, ma'am. Natutuwa ako sa mga tanong na inihahain Sakto nila. din po yung paksa ninyo, Sir Mark, sa aming mga topic. Oo. Hindi mo pala yung Panunuring mga 50 pampanitikan. years old, ma'am, no? I think they're Mga 15. At saka pag Oo, mga literacy ganon. talaga, 15 years old and yet they're pag literacy talaga, nako, ang naisip ko talaga unang-una Mark Padrona yan. Yung Mark Galing, Padrona. sir. Ilang beses At ko congratulations sa pag-graduate nyo, sir. Yes, 2020. Malay nyo, makahabol ko ng TOR ko. malay nyo in the near future, maging part na rin ng Pisayan si Sir Mark Padrona. Grade Diba? Bagay na Grade bagay. 9, pwede na kayong umalis. Pinaalis ka na talaga. Alis na kayo. Ano pa yata sila ibang gawain eh. No? Thank you ulit. Salamat sa oras. Saka salamat din dun sa kaila Sir Quintin, Tarcelo, saka sa iyo Arnie, Yes, Camille, thank no? you. Na Salamat din, ma'am. naging makabuluhan yung ating naging yung aktibidad natin para sa
Humanities Festival. No? Nakakatuwa. Picture tayong 4. Ganito dito. Sure. Yes. Taga nire-remove ko na yung mga bata eh. Ako na yung nagtanggal. Baka tulog na itong mga to eh. Okay na po ba mag-screenshot? Sige. Si Sir Q. Ayan. Wait lang. Meron pa. Ayan. Ay, nandito ba si Ma'am Sarah? Ayan. O, game na daw. Wait lang po. 1, Galing sa salamin ko. Yan. 3, 2, isa pa. Waki. Jump shot tapos. Jump shot. Jump shot, Mamsel. K-drama. Okay na Thank po. you ulit. Thank you so much. Salamat. Congratulations, grade 9 teachers. Woohoo! Tapos, maraming salamat. Next Mark, week hintayin mo na naman. lang hintayin mo Yes, na lang sir. talent Sige. fee Talent fee, sir. Talent Baka fee. next year na. Salamat po. sa land bank, alam mo na. Sige, salamat. Salamat po ulit. Mark, thank you very Ma'am. much. Thank you very much. Bye. Thank you. Happy Okay. weekend. Bye-bye. Ingat po kayo lahat. Ingat Salamat, po. salamat Sir Ingat po, Mark. Mary. Bye-bye. Thank you very much.